Here in the dark, I lost my spark because I wanna be with you forever. Do you remember me, how you betrayed me? Now that you're gone, you broke me. Because you're my September, it's cold like December. Winter is coming when summer has passed. Do you remember me, how you betrayed me? Now that you're gone, do you remember me? Sa mga pumili ng stars card, ito niyo reading. Tingnan natin kung anong karma ng inyong tao sa pagtataksil sa inyo. I-feel na kung sino man to guys, naguguluhan siya sa pag-ibig. Baka kasi pinaglaruan niya yung inyong damdamin. Nasa ko mabigat sa mata yung energy. So, siguro, kung sino man to guys, babaero siya o lalakero. Maraming cards yung nakalagay. Okay. At yun na kung sino man to guys, hindi siya makontento sa isa. Siguro, akala mo loyal siya sa inyo kasi kayo na. Pero kasi, may kati siya. Okay? Kaya niya yun nagawa. Hindi ko na-sense na itong tao na to, kampante sa connection. So, ibig sabihin lang nun, kahit na pinagpalit ka niya sa iba, yung tao na meron siya sa ngayon, inaahas din niya. Okay? I'm sensing ginagayuma. Kung sino man to guys, baka naglalagay nga siya ng gayuma kasi mahilig siya. Okay, ngayon, i-clarify natin. To gain more information. At to be honest with you, maraming block sa throat ako nararamdaman. Actually, binablock na siya ng Panginoon sa throat. I feel na mabuti kang tao at masunurin ka sa kapwa. Okay? At nagsisisi ka kasi you could be somebody who gave your heart to this person o kaya kasal kayong dalawa. Kaya nagstay ka kasi you are somebody who's obedient sa iyong promise, lalo na kung kasal kayo. So, tingnan natin kung ano yung kanyang karma. Ngayon, darating ang panahon na aalis ka sa connection. Kung hindi man ikaw yung umalis, may tao sa kanyang buhay na lalayo. So, hindi stable ang kanyang love life. Kahit na sabihin natin may kasalan yan, ganun din maghihiwalay din. Yun yung parte ng kanyang karma. Kasi kung sino man ito guys, I will say that this is kind of like a black magic user. Talagang in-encourage siya, pinipilit niya yung tao na magstay kahit na stressful na yung relasyon. O kaya pwede rin ito yung tao na nagsitreten na sasabihin niya kung yung aalis ka kaya itong gagawin ko at ganyan. So, I'm sensing na itong tao nga na to, hindi siya makontento. Kung may nakita man siya maganda or gwapo, mas mayaman kaysa sa'yo or kung ano man, ano yan go-getter siya. Hindi niya inaamin sa mga tao na may karelasyon siya para mag-mingle around, okay? So, let's see kung ano mangyayari. Okay, so yung kanyang karma, magkakasakit siya as you can see here. And I feel na with the withdrawal being here, ibig sabihin lang nun guys, hindi magtatagal yung kanyang mga gayuma. Magpa-fade yun. And I'm sensing maraming galit na energy habang inohold ko yung card. So prone din siya na ma-curse. Okay? Kasi syempre maraming magagalit dahil hindi sila seryoso. So siguro dahil sa mga kulam na yan, kaya siya nagkakasakit. Kasi siya ay somebody na umaalis ang connection, naghahanap ng iba, hindi siya mapakali. Okay? So with regards sa love life, nasa kawalan siya. Kasi yun nga, hindi niya alam kung ano yung para sa kanya.
And look at this one. So, yun nga, ni-stop nga siya ng Panginoon na magkaroon uli ng mga connection kasi nilalagay lang niya sa third party yung relasyon. Isa rin sa kanyang karma, guys, yung mga tao na naranasan niyang makasalamuha, ipablock siya. At saka yung mga taong yan na nabiktima niya, magkakaroon sila ng tao sa kanilang buhay na talaga magmamahal sa kanila at magiging successful yung kanilang love life, yung matagal na pinapangarap ng kanilang mga nabiktima. Okay, sila naman ay magiging alone, yung mga nabiktima nila ay may tao. At saka successful din sa career. At saka yung masaklap pa neto, guys, with regards sa dream card. Kasi remember na makikita niya. So, siguro ipapakita sa kanya ng Panginoon na kung sino man yung nabiktima niya before, masaya na yung kanyang buhay. Okay, kasi gusto sila ng Panginoon na maging guilty. Iwasan niya na, hindi makontento. So, with the star being here, so ito yung tao na dapat siya matuto makontento. Kasi with the star kasi meaning yan is something na meant for you, diba? So, paano niya mahanap yung tao meant sa kanya kung hindi siya makontento? So, mangyayari is, nag-aalisan yung mga bagay-bagay sa kanya at hindi lang yun, syempre sira din yung kanyang reputasyon kasi may kita ng kanyang mga kaibigan, kamag-anak, na marami siyang haters. Okay, tsaka kalat na hindi maganda yung kanyang reputasyon dahil marami siyang pinaiyak na tao. So, tingnan natin kung ano pang meron. Ay, pinamamalasin siya sa pag-ibig, okay? So, ito nga yung tao na parang pinapaikot-ikot niya yung mga biktima niya, okay? And I feel na marami talagang galit sa kanya kasi parang pinaasa tapos pinagstay pa ng ilang years or pwedeng ilang months. So, we got the land in reverse. So, yung kanyang buhay ay hindi grounded. Maybe ganun din sa kanyang trabaho. Wala siyang permanenteng trabaho. At ganun din sa relasyon. Save the open. So, open yun. Ito yung malungkot, guys. Okay? Kahit na sabihin natin na meron siya seryosong connection for this person, yung relationship is open relationship. Parang iniisip niya na kahit na let's say may asawa na siya at anak, open pa rin yung connection, pwede siya mag-date around. So, actually sa totoo lang, guys, itong tao na to, prone siya sa mga magkakaso sa kanya. Lalo na kung kasal siya, diba? So, you have this one in easier way. We also got the broke. Okay, so mangyari din, yung kanyang connection lagi ay broken relationship. We got the fake here. We also have the door, okay? Doors open. So, laging open siya. Siguro itong tao na to prone siya sa sakit kasi syempre, marami na siya nakasalamuha, diba? So, yun nga, prone siya sa sakit dahil dun sa open relationship. So, we have the here in reverse. So, ibablock siya ng mga tao. We also have the greed. We also have the 5, which means changes. So, isa rin sa kanyang karma, guys, makaroon siya ng connection na yung kanyang ka-connection is someone na greedy. Okay, at siguro gagamitin siya sa pera. And I feel na maiyak siya sa connection na yun. So, you have the new in easier way. So, I feel na may stuck siya sa maling connection. Na yung partner niya talaga ay napaka-greedy at hindi madali sa kanya makaalis. At dahil doon, hirap siya magkaroon ng bagong tao sa kanyang buhay na bibiktimahin. Kasi kung sino man siya, hindi siya tumigil. Sa pagmimingle is what I sense. So, tinan pa natin kung ano pa yung kanyang karma. I feel na wala siya matinong trabaho, kaya kahit sa kanyang trabaho mismo, unstable siya. At na-feel ko rin na masakit sa dibdib. So, yun nga may mangungulam sa kanya.
Kasi may inis dahil sa ginawa niyang panloloko. Or ipapatrabaho siya ng kanyang mga biktima. Ngayon yung kanyang karma guys, yung mga tao na binetray niya, magkakaroon sila ng pag-asa na mag-move forward in their life at saka maka-move on sila sa taong ito. Okay, so maraming tao mag-aalisan sa kanyang buhay kasi hindi siya nagbabagong buhay. At saka mawawalan ng passion sa kanya yung mga tao dahil lalabas ang katotohanan about him or her. Isa sa kanyang karma, as I told you, may mangungulam sa kanya dahil may maiinis sa ginawa niya sa connection. I feel here na siya ay liar. Baka pinaasa niya, sinabi niyang loyal siya, yung pala hindi. So, isa rin sa kanyang karma, may kita niya yung kanyang mga biktima na merong tao. Okay? At saka, maiyak na lang siya kasi ito yung nasayang niya. Yun nga yung karma niya, hindi siya makakatingin sa ibang tao, marami magbablock sa kanya. So, kapag, paano niya malalaman to? Through dreams. Okay, papakita sa kanya ng Panginoon kasi for sure blinak yun na siya at marami rin mga taong gumawa niyan sa kanya dahil nga ahas siya. Hindi siya mapakali. I feel nakatingkat is what I sense. Okay? So, na kayong bumalik sa kanya, delikado guys kasi marami na siyang tao na nakasalamuha and it's really dangerous for your health as well. So, anyway, remain grounded and God bless all of you. Sa mga pumili ng faith card, ito yung reading. Tingnan natin kung ano yung karma ng taong ito na I feel na nag-manipulate or ng ahas. So, I feel this person take things for granted, yung pinagsamahan nyo. Siguro kung sino man siya, kaibigan mo siya before, or this is really somebody that you really trusted in the past. But past is past. Hindi na siya yung dati. I feel na siniraan ka niya behind the scenes. And to your friends as well is what I sense. Nabigat sa mata yung energy. So, siguro naiyak kayo sa ginawa niya. Kasi pinagkalat niya yung iyong sikreto. Sa iyong kaaway can be, or pinagtawanan niya yung buhay mo. I feel this person is jealous of your career. It could be somebody na charismatic at marami kang posibilidad. At saka, yun nga, yung ginagawa niya, pinapabagsak ka niya kasi ayaw kanyang makitang higit kaysa sa kanya. Ito siguro yung tao na napaka-prideful. Gusto lang niya siya lang yung nasa trono at hindi ikaw. Kung sino man to, I feel na ahas siyang kaibigan at hindi mo talaga siya dapat pagkatiwalaan. Ngayon, i-clarify natin yung cards to gain more information. I feel na dati magkasama kayo sa isang project or pwede sa isang bubong. Tumitira siguro kayo sa same apartment. Or pwedeng kaklase mo before, katrabaho, basta nagsama kayo. Okay, kaya ka naiiyak kasi di mo talaga akalain na binetray ka niya. Ngayon, yung karma niya, you have to be introvert, pati na rin yung mga tao sa kanya. Kasi yung mga tao ay maiilang sa kanya dahil nasobra na siya ng hangin or kayabangan. Hindi nila gusto yung vibe ng tao yun, kaya binablock siya. Ngayon, isa sa kanyang karma, magkakaroon siya ng sakit kasi pinipilit siyang gisingin ng Panginoon or i-realize sa kanya na mali yung kanyang ginawa.
So, with the light being here, kasi kung sino man yung kanyang biniktima, mabuting tao yung kanyang biniktima. At saka hindi niya dapat ginawa to sa mabuti, lalo na, tinuring mo siyang kaibigan or talagang you trust this person. Kasi finalubos ka na saktan sa ginawa niyang pagtaksil, okay? So, yung kanyang karma, basically, siya ay madedepress. At saka makita niya yung worth mo sa mga oras na wala siya makausap. I feel here as well na, I feel na may mangiiwan sa kanya sa huli. Yung na-feel ko, kaya siya nafe-feel na alone. But yet, I feel na during this time na kailangan kanya, huli na yung lahat kasi blinak mo na siya. Dahil nainis ka, dahil so far pinagkatiwalaan mo, tinuri mong kaibigan and so on, pero pinagtaksilan ka. Isa rin sa kanyang karma, guys, makita ka niya na may tao, tsaka masaya ka sa iyong buhay. Kung wala kang man jowa, maybe meron kang connections na talagang close ka. And then this is somebody na I feel na napaka-arrogante. Talaga. So, I feel na sa mga nakita yung nangyayari sa iyong buhay, para siya namamaliit. Okay, ito yung nasa isipan niya. Pero I feel na parang siya binibrainwash siya ng evil entity. Kasi, na-observe ko dito sa iyong cards, na gusto niya siya lang yung nasa taas. Okay? At ayaw niya may ganito ka. Kasi parang siya na-insecure, naiinis, and so on. Kasi I feel to yung somebody na siguro, dahil nga napaka-arrogante, hindi maganda yung kanyang vibe, yung attitude niya, kaya napag-iiwanan or iniwasan siya ng mga tao. Kaya, with regards to you na minamahal ka ng mga tao, nainggit siya. Kasi wala siya niyan. Yan din kasi yung karma niya. Okay? So, isa rin sa kanyang karma, guys, to be honest with you, parang manggugoyo siya ng mga tao, just to become his or her friend. Pero, I sense here na parang nailang sa kanya yung mga tao kasi people want somebody na authentic at ayaw nila ng fake. Kasi kung sino man itong tinanong mo sa akin, this is definitely a fake person. Okay? Kung sakali man magpanggap sila, guys, lilitaw pa rin yung tunay nilang kulay. At, mag-end up na naman dito sa in the beginning, naiwasan siya ng mga tao. Dahil sa masama niyang pag-uugali. Ngayon, isa rin sa kanyang karma, this person has to see you having this wealth as well. Hindi lang connections, kundi maging okay yung iyong buhay, yung iyong career. You could be really charismatic is what I sense. At siya siguro wala siyang ganun, kaya siya nainggit. Ngayon, isa sa kanyang karma, guys, meron isang tao sa kanyang buhay na magmamanipulate sa kanya because as I told you, this is somebody na hindi grounded, napaka-prideful. So, yung kanyang karma, magkakaroon siya ng tao sa kanyang buhay na magmamanipulate, magkocontrol. Maybe parte ito ng kanyang family, maybe parte ng kanyang trabaho. Okay, at saka, I feel na naiiyak siya dito sa control na yan. And, with regards sa justice, so I feel na kailangan ito mangyari sa kanya para ma-realize niya na dapat siya maging humble. Okay, kasi lumaki na yung kanyang ulo, to be honest with you. So, with regards sa voice dito, so, I feel here na, gusto niya talaga magsalita, I think, about this dominancy na nangyayari sa kanyang buhay, pero I don't feel na kaya niya magsalita. Kasi maybe with the justice being here, baka kasi may kontrata or pwedeng yung tao na nagko-control, pwede siyang idemanda kung may sabihin siya. So, takot siya. Stressful yung kanyang buhay. So, isa rin sa kanyang karma, guys, kung magkakaroon man siya ng connection, may third-party situation, at saka di niya alam kung saan siya lulugar sa mga tao, kasi napapaligiran siya ng mga ahas. Kasi remember, na yung mabuting tao, inahas niya. Okay? Hindi niya pinahalagahan yung mabubuting tao sa kanyang buhay, kaya mga natira ay mga ahas. At yung masakla pa dito, nakikita niya yung red flags. Kaya kahit sabihin natin na marami siyang friends,
nasa paligid niya, may mga katrabaho siya or kapamilya, kung ano man yan. Wala kasi doon yung tunay na love na nakita niya sa'yo. Hanap-hanapin niya yun, kaya siya madedepress. Kasi mamimiss niya yung pagmamahal mo na ngayon ay wala siya. Kasi ito yung kanyang mararamdaman na he or she will be aware na mga ahas na hinatira sa kanyang buhay. So, with the faith being here, so ito yung tao na nagbaliwala ng kanyang blessing. At I'm sensing na with the faith card being here, ibig sabihin lang nun, nawala na yung trust. Okay, siguro dati, you trust this person, to be honest, pero yun nga dahil sa ginawa niyang kasalanan, nawala na tong faith na meron ka sa kanya, na mabuti siya or something. Siguro in the past, yes, mabuti siya, pero bigla kasing nagbago yung ihip ng hangin na ahas pala siya. So, anyway, let's see what else do we have here. I feel kahit ikaw ay naguguluhan kung bakit niya nagawa to sa inyo. Kasi I'm sensing energy niya para may pagkatulala ka. Hindi mo talaga akalain. So, we have this one here. We also got this in either way. I feel this person was put to test by heaven, to be honest with you. Okay, kasi nga ang pride niya. Diba? Ngayon, dahil sa pride na yan, nagawa ka niya talagang saktan. At saka na-sense ko dito sa energy yung sakit ng throat. So, diba charismatic ka nabanggit ko sa'yo? So, I think this person could be somebody na nagtatry na talagang i-destroy yung throat chakra mo. As you can see, talagang tinatry niya na pigilan ka sa iyong ginagawang career or negosyo, kung ano man yan, pwedeng sa work, pwede rin sa following. So, after done here, isa sa kanyang karma, guys, magiging blocked na yung kanyang connection with you. Kasi you consider it as done. Okay, tapos na yung connection at hindi na siya talaga makahingi pa sa inyo with the more in reverse. And I'm really sensing anger energy here. So, yun nga, siguro galit kayo sa kanya. So, with the book in reverse here, so I feel na may mga ahas ka sa paligid. May mga taong nagtatago, okay, na mga lies at kung ano man sa kanya. At saka malungkot siya kasi kala niya mahal siya ng tao, yung pala mga ahas din yung mga tao sa paligid. So, you have to cherish in either way. So, yung lesson learned dito, guys, dapat cherish niya yung mga magagandang relasyon. Kasi yun nga, sinayang lang niya. So, by this person having snakes around, parang pinapakita ng Panginoon yung talagang kahalagahan na wag niyang i-betray or sasaktan yung taong mabubuti. Kasi bihira na lang talaga yung mabubuting tao sa buhay. Diba? So, anyway, tingnan pa natin kung ano yung kanyang karma. I feel sad energy dito sa kanyang karma. Kasi I'm sensing na maguguluhan siya sa kanyang buhay. Lalo na yung mga tao sa paligid niya ay wala siyang tiwala. Okay? Malulungkot siya. And I feel na dahil nga sinira niya yung career mo, whether this person like it or not, nandun pa rin kayo sa spotlight and people will be attracted to you. At dahil doon, magkakaroon ka ng pera, as you can see here. Baka senso yung negosyo mo, or pwede rin yung following, or pwede magkakaroon ka rin ng promotion. Ngayon, itong karma niya,
hindi siya maging go-getter kasi maguguluhan siya sa kanyang isipan. At saka, if yun malulungkot siya, maybe you're somebody na magaling magpayo sa kanya. Pero dahil nga nawala kayo sa kanyang buhay, wala nang magaguide sa kanya. At lalo siya maguguluhan. So, yun nga gusto niyang bumalik sa inyo, pero huli na yung lahat kasi blinak mo na siya. At saka, may iba na kayong mga tao na nakakasalamuha. Isa rin sa kanyang karma, guys, magkakaroon ka ng mga tao na mabubuti, tsaka mapagmahal. Yung karma naman niya with regards sa kanyang career, hindi siya magiging successful. Because remember, with regards sa cards mo or yung nangyari, binetray ka niya behind the scenes. May ginawa siyang kalokohan with regards sa iyong career. Sinira niya yung reputasyon mo para hindi ka magkaroon ng mga tao na nag-a-admire ng channel mo, ng binebenta mo, kung ano man yan. So, anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your person, and God bless all of you. Sa mga pumili ng silence card dito niya reading, tingnan natin kung anong karma ng inyong tao sa pagtaksil sa inyo. I really feel here na talaga nalungkot kayo or nadismaya sa nangyari. And I'm sensing sa ngayon siguro na nanahimik ka kasi you could be overwhelmed by people around you. Parang natauhan ka, okay? Na baka napapaligiran ka ng mga ahas, wala ka na matras. So, sa ngayon, I feel na you're distancing yourself from people. And let's see, I feel na may gang stalking na nangyari, talagang pinagkaisahan ka. Kaya ka naiiyak. So, that's why you're here. Because of what happened. I'm sensing yung katagang nasa Diyos yung awa, nasa tao ang gawa. Mag-ingat ka sa mga taong ito guys, kasi hindi ko nagustuhan yung vibe neto. Parang kung sino naman yung nag-betray sa inyo guys, dapat talaga may away na nangyari kasi nilalayo ka ng Panginoon sa disgrasya or sa taong ito. Dahil kung sino man yung tao na nag-betray sa inyo, ito siguro yung tao na nagsasacrifice, as you can see here. Nagsasacrifice para lang umasenso. I'm not sure if you're aware about it. Pero mapapansin mo eh. Okay. I feel na you're somebody na may destined na gawin for this world. At talaga nilalayo ka ng Panginoon sa mga maling tao at saka mga maling bagay din. Okay? I feel like you're afraid to trust as of this time. That's why you're distancing yourself. Because I feel like meron kang narinig na rumors or lies. And I'm really sensing betrayal, okay? So far, yung nangyari, yung kanyang karma is madidiscover ng mga tao na kung sino may tinanong mo sa akin ay deceitful. At I'm sensing, yeah, they're wearing a mask, a facade here. So this could be somebody na mayaman. At saka ginagamit niya yung kanyang kayamanan to hide something. Maybe this is a person na may nagawang krimen. Kaya, bayad siya ng bayad ng mga tao just to hide the crime. And we have this one. So yung kanyang karma, prone siya sa accidents.
At saka sa sakit din kasi pinipilit siya ng Panginoon na i-contemplate yung kanyang buhay. At saka I feel na pinipilit siya ng Panginoon na maging guilty on something. I feel na it's kind of like a crime that this person has done. Baka pinagtulungan ka ng taong ito kasi maybe you're somebody who knows something. Okay? At saka kaya ka pinagtripan kasi siguro ayaw niya na ibunyag mo yung nangyari. Kasi you are aware of what really happened. So, yun nga, authentic ka na tao. So, anyway, I feel here, sa kanyang karma, may tao na magbubunyag ng kanyang mga lihim. At maraming malalaman or makakaalam ng kanyang lihim na tinatago. Next na 3 half is this one. So, yung kanyang karma, yun nga, pagtutulungan din siya ng mga tao. Dahil may nagawa siyang krimen. I feel na hindi maganda talaga. To be honest with you. Kasi kailangan niya mag-apologize. Siguro until now, this person didn't apologize over what they have done. Okay, so, I feel here, kaya lalong maraming tao yung bumabati ko sa kanya. At saka isa rin sa kanyang karma, may tendency rin mawalan siya ng trabaho. Kasi pagtutulungan siya ng mga tao na baka maalis sa trabaho. Because maybe they will be discovering kung ano yung nagawa niyang krimen or masama before. Mawawalan din siya actually ng followers is what I sense here. Or malalesen yung kanyang connections. Or yung kanyang influence. Kasi ginagamit niya yung pera to influence others, okay? Hindi naman lahat ng tao, after sa kayamanan, diba? So, yun yung mangyayari. Yung mga grounded na tao na hindi tumitingin sa yaman, sila yung nasa tama, tsaka, syempre, ang talaga magsasalita sila ng katotohanan. Yung karma rin ng taong ito, may mga connections siya, pero yung connections niya may nililihim sa kanya. At saka with regards to this one, so I think na yung connections din niya may ginagawa behind the scenes. I don't feel na this is something that's positive for your person. I feel here na meron siya mga tao talaga na ibebetray siya. At saka maiyak na lang siya. Siguro ito yung nararamdaman niya sa ngayon, parang siyang insecure. Okay, kasi inisip niya anytime pwede siyang i-betray at saka ilabas yung kanyang nilihim kasi marami siyang connections. Ngayon, dahil si insecure tong taon mo, okay, ginagawa niya, inubos yung yaman niya, matago lang yung kanyang nililihim. Ngayon, isa rin sa kanyang karma, hindi na siya papansinin ng mga tao. At saka parang sa kanya marirealize na parang may mali. Okay, ba't nawawalan ako ng viewers? Ba't nawawalan ako ng subscribers, following, etc. Kasi yung pala, may mga tao na against sa taong ito. Lumabas yung kanyang baho. So, definitely yung kanyang karma, may mag-isa siya. So, you can see here, di na siya papansinin ng mga tao. Iba na yung gusto nilang makasalamuha. Kaya siya ma-out of place dito. So, yun yung kanyang karma. So, with the silence card being here, kasi ito yung naramdaman mo ngayon, diba? Ganito rin yung nangyari sa kanya na maging alone siya or loner. So, I think yung ginawa sa'yo dito, I don't feel na may kasalanan ka. Isa ka lang siguro sa tao na nakapansin ng ginawa niyang kasamaan. Maybe you broadcast about whatever this person did, tapos pinagtulungan ka niya kasama yung kanyang minions. Actually, wag mong i-take seriously, guys. Kasi so far, yung mga minions niya, bayaran. Hindi sila somebody na authentic. Yung mga tao mismo na talagang alam nila yung katotohanan, hindi sila actually gahaman sa pera or nagpapabayad, okay? May mga tao pa rin na ganun. That's what you need to know. And there will be people na may against sa kanila. Lalabas at lalabasin yung baho nila dahil sa mga tao na nasa tamang lugar, okay? Anyway, let's see what else do we have here. I feel like their illusions will be over soon. So, we have this one, stairs. We also got
Our sense of taste has changed in reverse. So, isa sa kanyang karma, guys, yung mga tao na upright, hindi niya mabe-brainwash yan. Patuloy nilang iisipin na kung sino man tong nambiktima sa inyo, hindi nasa tama. So, you also have this one. So, lilipad yung balita. To be honest with you, or makakalat. Okay, so you have to care in either way. We also got my angel in reverse. So, sa oras na matanggal yung kanilang illusions or yung maskara na yan, mangyayari is mawawala na yung mga tao na nag-care dati sa kanya. Haalis, they mentioned to me. Kasi may kita siya ng mga tao as somebody na hindi pala mabuti. Okay, parang pakita lang na mabait siya, ganun. Pero in reality, it's not really true and authentic. So, maging cold-hearted yung mga tao sa kanya. We also have the curse here. So, prone din siya sa mga curses. Lalo na kung marami talaga nagalit sa kanya. We have the rich here. So, kung sino man to naman sa akin, maybe they use their riches to hide their crime, as you can see here. Pero, yun nga, as I told you, mga taong upright, hindi niya magogoyo gamit ang pera. So, yung mga matitinong tao will be against this person. At saka baka ubusin ng minions niya yung kanyang kayamanan, to be honest with you. So, tingnan natin kung ano pa yung kanyang karma. I feel ako naman yung napagdaanan mo, pagdadaanan din niya. Another dimension to me. I'm sensing third party. So, baka din sa love life. Kung malaman ng kanyang tao yung katotohanan about him or her, iiwan din siya ng kanyang partner. Dahil I feel that this person is definitely evil. At hindi talaga mapagkakatiwalaan. So, I feel na magsasawa yung mga tao na depensahan siya kasi ang hirap i-depensa dahil masama siya or marami siyang kalokohan na ginawa. Ngayon yung kanyang karma, look at that. Mawawala ng care sa kanya yung mga tao. Yung mga mag-i-stay lang is yung mga taong binayaran niya. But yung mga upright, hindi niya ito makokontrol. As you can see, because sa tama siya. Yung mga upright na tao, okay? So, dahil doon na may mga upright na tao na against sa kanya, may stress siya. Kasi takot nga siya na makalat yung ebidensya na masama siya. Okay? At saka wala na magugoyo ng kanyang mga ilusyon. Ngayon, yung kanyang karma, hindi siya tatratuhin ng maayos dahil sa kanyang nililihim. Ganon din sa kanyang love life. Okay? Aalis yung kanyang tao or I feel na magmamigrate or pwedeng magbe-break yung kanilang relasyon. Dahil wala na yung love doon. Ngayon, isa rin sa kanyang karma, yun nga, dahil sa lalabas na baho niya, as you can see here, kung dati nirerespeto siya, mangyayari niyan, hindi na siya rerespetuhin. Makakaranas siya ng injustice. Kasi ito yung ginawa niya. Kasi yung kasalanan niya, yung krimen, may nagawa siya talaga hindi maganda. Tsaka tinakasan lang niya yun. Okay? Yun yung malungkot, guys. Okay? So, isa sa kanyang karma, di ba, biniktima ka niya, sinira niya yung reputasyon mo at kung ano man. Darating ang panahon, guys, na babalik kayo kung saan man ang lugar niya before nasira yung inyong reputasyon dahil sa kanya tsaka sa mga minions. So, you will be somebody who will rise up again. At saka yung karma ng taong ito, guys, okay, dahil nga dinedepensyahan niya yung sarili niya, maubos yung kanyang kayamanan dahil sa kanyang mga minions. Kailangan niya magbayad na magbayad to gain this, popularity or, para manatili siya sa trono. Pero hanggang lang siya, hanggang queen lang siya. Hindi siya umabot sa empress. Okay, so hanggang dun lang siya. Okay, tsaka pinipilit niya yung mga tao na sumunod sa kanya. So, ubos talaga yung kanyang kayamanan. I feel that the truth will come out one day is what I sense.
And I really feel na you will regain justice over the situation. Talagang mareregain back yung inyong reputasyon. So, patuloy lang kayo guys na magsabi ng katotohanan at saka huwag nyo na lang i-mind yung mga tao na against sa'yo just because you tell the truth. Okay? Kasi nasa tamang lugar ka naman eh. Okay, enter sa divine. Kung yung mga tao sa paligid mo ay ahas, dinadirect ka lang ng Panginoon sa mga tamang tao. So, dapat ka lang talaga mawala sa mga taong salbahe. Para mahanap mo syempre yung mga taong ka-level mo na mabubuti. Kasi nakita ko naman dito na magkakaroon ka ng mga people around na talagang makakasalamuha mo, makakasundo mo. Whether this person like it or not, you will still have that influence, to be honest. Di ko na mahanap yung cards na yun. Pasensya na guys, okay? So, baka ito yun. O yeah, ito yun. Kakaroon ka ng mga tao na tutulong sa'yo. At saka, yun nga, yung genuinely loving and not like this person na sinungaling at may tinatago pang kalokohan. So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight about your situation, and God bless all of you. Sa mga pumili na whimsy card dito in your reading, tingnan natin kung ano yung karma ng inyong tao sa, I feel na sa pagmaliit sa inyo. Or, pagtaksil. I feel here na may favoritism na nangyayari, okay? Baka ito yung tao na kakompetensya mo sa trabaho or pwede rin sa favoritism with regards sa family or can be sa friends din. Pwede rin sa school. So, take which resonates and leave what doesn't, alright? If yun na kung sino may tinanong mo sa akin, mapagmataas siya. At saka if yun na binibigyan ka actually ng biyaya ng Panginoon, at I really feel na mapagkumbaba ka. Hindi naman ikaw yung nakikipagkompetensya sa kanila. You're just actually being you, to be honest with you, and being in a present moment. Ito kasi ang tao na to, they kinda like live in the future. Parang inisip nila na malaki kang threat sa kanila. Kaya ginawan kanila na masama, pinagbintangan ka sa bagay na hindi mo naman nagawa, at yung mga tao naguguluhan dahil sa nangyari. Hindi nila alam kung sabi ka ba ng totoo or hindi. Kasi I feel na on your end, baka dinepensahan mo rin yung sarili mo. Kasi inosente ka. Hindi ko na feel na may nagawa ka talagang mali. I feel na napagbintangan ka talaga. Okay, nasense ko taning kaso. Okay? So anyway, clarify natin yung cards to gain more information. I feel na you pass a test of heaven for you. Maybe you're somebody na kaya din gumawa na masama pero mas pinipili mo kasi na hindi. Okay? I feel this person kinda like create an illusion of lies to attack you. Okay. May kasama rin na curse. Pero tingnan natin kung tungkol saan ba yan. I feel na nilalayo ka ng Panginoon sa taong ito kasi I really feel here na hindi talaga mabuti yung kanyang paghuhukali. At saka pag sumobra na siya sa pagiging manipulative or somebody na talagang feeling niya upright siya, baka may mangyari. Hindi inaasahan kasi nga meron siyang greediness eh. At na-sense ko rin may inggit din, may crab mentality issue. Siyempre, yung mga tao may ganyan, baka may gawin na kung ano para lang nasa taas. So, mind as well talagang guys, umiwas kayo sa kanya. Kasi delikado siyang tao. Okay? So, anyway,
gusto nilang sabihin sa inyo guys, okay? Yung kanyang karma guys, mawawala rin yung kanyang ilusyon na nilagay out there. I feel na itong tao na to pinagtripan ka for fun. I feel na talaga naiyak ka sa ginawa niya. Hindi sa somebody na gusto niya kasi na siya lang yung nandito. Okay? Baka sinabi niya sa mga tao na ikaw yung tao na sinungaling and so on. Pero I don't feel na it's really true, honestly speaking. So, anyway, itong tao na to, gahaman siya sa pera. That's why they did what they did. Kasi gusto lang nila, siya lang yung mapropromote, siya lang nasa taas, and so on. Ngayon, yung kanyang karma, dahil na sobrahan siya sa pagiging prideful, mangyaring ay aawayin siya ng mga tao sa paligid dahil sa pag-uugali niya. Siguro ito yung tao na di marunong din mag-say sorry or apologize sa kanyang mistakes. Kaya yun nga mapapaaway siya talaga. Kasi ayaw niyang umurong, ayaw niya mag-sorry. Ngayon, I'm sensing with this one, yung matter kasi sa kanya guys, ay reputasyon with regards sa negosyo or with regards sa trabaho talaga. Career, as you can see here. At kung magkakaroon man siya ng jowa, gusto niya sana talaga may maganda rin na reputasyon. So this person is somebody who lives in 3D realm. To be honest, okay? Hindi ko ma-sense dito yung spirituality. Kaya yung value, to be honest with you, wala sa kanya. Nasobrahan siya ng pride. O kaya, nakita lang ng pera, iba na yung kanyang ugali. So, yung nangyari sa kanya, ngayon yung kanyang karma guys, kasi nga upright kayong tao, siya naman ay hindi, siya ay materialistic, siya ay mapagmataas, and so on. So, ito kasi yung nangyari, siniraan ka niya. Pero, hindi kasi, magugulan yung mga tao sa kanya. Kasi alam ng mga tao, mabuti kang tao, at hindi ka kagaya niya materialistic, hindi ka rin mapagmataas. And unfair talaga siya. So, I feel na kahit na may sinabi siya hindi maganda sa'yo, huwag kang mag-alala. Kasi first of all, pinipilit lang niya yung mga tao na maniwala sa kanya. But in reality talaga, ayaw nila maniwala because first of all, they're aware that you're even close kay God. At saka mabuti kang tao. And then you are loved by people. And this person just loved materialistic desires, the 3D world. Okay, makamundo siya masyado. Kaya din ayaw ng mga tao sa kanya kasi ang hangin. Okay? So, I feel na dahil mabuti kang tao, ito yung dapat mong malaman. Okay? Mamahalin ka't mamahalin ng mga tao. Hindi nila maaalis yan kasi first of all, naniwala sila sa inyo. At saka yung mga tao talaga na nagmamahal sa iyo, hindi sila mabilis mauto na mga evil na tao kagaya nila. So, may isipin na mag-isa ka lang. Ang isipin mo may mga tao pa rin natitira na they really trust you. Okay? Hindi ka nag-iisa sa mundong ito. Tandaan mo na dyan lagi yung Panginoon. Pati yung kanyang mga anghel. Okay? So, anyway, isa rin sa kanyang karma dahil sobra siyang ma-pride. Meron siya isa sa mga taong nakasalamuhan niya, kagaya niya, na may crab mentality issue. At saka verse is, baka kaibigan pa niya to. So, yung tao na yun, nakaklose niya, kukulamin siya, at ibablock ang kanyang career. Okay? Kasi masyado siyang ma-pride. Nasobrahan na. Ito yung pag-uugali niya, okay? Ito siguro yung tao na nangaapak ng mga tao just to reach the top. So, di malayong may mangulam sa kanya kung may magalit sa kanya. Or pwede rin maghiganti kung di man sa kulam yan. Pwede sa ibang bagay. So, prone din siya sa, baka may mangyari sa kanya. So, anyway, tinan natin kung ano pang meron. I feel na meron din siyang anger energy. To be honest, just to take control. So, we have the present here. We also have this one in either way. Ngayon, yung isa sa kanyang karma, kung before, people will like this person because, nasa mataas siya na posisyon sa work and so on. Pero kasi dahil sa kanyang ugali, hindi yung dahilan kung bakit hindi siya minamahal ng mga taong mabubuti.
Okay, I'm not sure if you're observing that in the present, pero nangyayari na yan sa present moment. Na parang naiirita sa kanya yung mga tao, or ayaw na talagang makisalamuha. So we got the betray in reverse. We also have this one here. So mahirapan siya na ikayatin yung mga tao na i-betray ka. Kasi first of all, nakikita ng mga tao na mabuti ka. Okay, and we have this one, karma, so it's in either way. So I would say nitong taon na to, nakakarma siya. I feel na dahil sa masama niyang ugali, kaya lumalayo yung mga tao sa kanya. We have the treasure here. We also have this one. If pinakaya-ayaw sa kanya ng mga tao kasi gahaman siya. Pera yung habol niya at hindi siya talaga spiritual. Ngayon, yung mga binibiktima niya nagkakaroon ng opportunity. Kasi, baka yung taong to, may ginawa talaga siyang kalokohan. Just to block your success, maybe. Tignan pa natin kung ano pa yung karma niya. Mag-aalisan daw yung tao sa kanyang buhay. Yeah, kasi masama siya. At wala na magtitiwala sa kanya kasi maybe ito yung tao na nagsinungaling para lang kayong mapabagsak. Or hindi lang ikaw, pati yung iba mong mga nakilala din. Na-sense ko yung anger energy. If minaminamala siya sa pera, dahil kahaman siya sa pera, at hindi ko talaga nafe-feel na namimigay siya ng pera sa may hirap or nagtudo ng charity kasi gusto lang niya mag-ipon na mag-ipon. Okay? So, mangyari baka mawalan siya ng pera. Maybe may mga emergency nangyari kaya paubos yung kanyang kayamanan. Isa rin kasi yun sa kanyang karma. Ngayon, magkakaroon ka ng justice. Kasi makita ng mga tao na upright ka. Okay? At kung sino man ito nakagawa sa'yo na masama, makita ng mga tao na hindi talaga siya mabuti. Okay? At saka, I'm sensing with this one, naiiyak siya kasi hindi maganda yung tingin sa kanya ng mga tao dahil first of all, minaltrato ka niya. Isa rin sa kanyang karma, guys, diba may list siya sa competition. So, may mga kasalamuha siya na into competition din. Kaya sinasabi ko sa inyo, prone din siya sa baka may mangulam sa kanya. Isa rin sa kakompetensya niya. Kaya, naging dahilan din ang kanyang imbalance with regards sa kanyang buhay. Ngayon, isa rin sa kanyang karma, magkakaroon ka ng opportunities at saka mamahalin ka ng mga tao talaga na mapagmahal. At saka if stable yung life mo at saka happy, to be honest with you, because you're somebody na humble at hindi ka nakikipagkompetensya. Ngayon yung kanyang karma, may tao sa kanyang circle na actually sinungaling. Kaya hindi niya makikita clearly kung ano talaga yung nangyayari. Okay? Next one that we have is this one. So, remember, yung blinak niya dito ay yung career mo, yung iyong reputasyon. So, yung kanyang karma, definitely, hindi siya magiging successful as you can see here. Kasi mawawalan ng passion sa kanya, yung mga taong mabubuti. Okay? Kasi nakita nila yung ginawa niyang kasamaan sa'yo. So, dahil doon sa gawa niyang kasalanan, sira ang reputasyon niya. At saka dahil din doon wala siyang promotion. So, anyway, ito yung maganda, okay? Magkakaroon ka ng money as you can see here. At hindi niya masasaktan yung reputasyon mo. Kasi because you're somebody that's definitely kind. Kung sakali man na-destroy niya kung ano man meron ka before, you don't have to worry. Kasi I feel here na magkakaroon ka talaga ng medium na bibigyan ka ng money. Okay? Or magkakaroon ka talaga ng stability. Ngayon ng karma niya, guys, hindi stable yung kanyang career. Okay? I feel here na most likely, kaya ganito yung nangyari sa kanya dahil sa masama niyang ugali. Okay? I feel na disgrace, to be honest with you.
So, sira yung reputasyon, so, tanggal sa trabaho. Baka kasi nangyari dito guys, hindi lang ikaw yung kanyang biniktima, baka nahuli yan sa susunod na trabaho na may ginawa siyang kalokohan. Mahigpit siguro si boss doon, gusto niya na mabubuting tao sa opisina at tinanggal siya. So baka yan yung nangyari sa'yo sa kanyang karma kasi first of all, yan ang gusto niya mangyari sa'yo, di ba paalisin ka sa iyong career, sa spotlight, kung ano man yan. So yan din ang mangyayari sa kanya. So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight about your person and God bless all of you.